Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa namang episode ng ating balita at talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay, pagtiwala at pagmamahal sa ating advokasya at sa ating pinapanindigan upang labanan po natin ng patuloy ang korupsyon at pandarambong sa ating bayan at isulong natin ang matino na panggobyerno at matuwid na pamamahala para sa kabutihan at totoong pagunlad ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Uy, mahigit 92,000 na ang ating subscribers para sa Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan sa inyo, road to 100,000 ang ating channel at lumalaganap po. At patuloy ang paglago ng ating mga viewers, ng ating subscribers dahil po yan sa inyo. Hindi ko po ito maaabot kung hindi nyo po ikinakampanya at ipinopromote ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Thank you din po sa ating mga nagsusubaybay sa mga posts natin dyan po sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Ayan. And of course, hindi namin makakalimutan ang inyong patuloy na pagsuporta sa tandem namin ni Dr. Lorraine Marie Badoy, ni Ma'am Lorraine Badoy sa Bigwas ng Agila. Mga kababayan, nakalabas na po si Manong Jason Sa as of 7:15 p.m. last night. Nag-post po si Attorney Mark Tolentino na after almost 6 hours ng pag-aantay matapos lumabas po ang order ng korte sa Branch 118 Regional Trial Court ng Pasay at nakapaglagak ng piyansa cash na 10,000 pesos sa court, hindi pa rin po kaagad na iparelease sa kulungan ng NBI si Manong J. At dahil dyan, nag-follow up si Attorney Mark Tolentino at marami pa daw mga clearances na mga pinahanap kagaya ng mga status of the cases dismissed mula sa korte sa mga previous cases na isinampa kay Manong J. Pero sinabi na sa kanila na you can check that online naman kung mayroon pang mga standing warrant or ano pa. So, malinaw po na talaga namang pinahirapan. Wala nang iba pang may isasabi pa na adjective or pang-uri na ginawa itong NBI laban kay Manong Jason Sa. 5 araw na nga siya nakakulong sa halos pugon na piitan, walang ventilasyon, matanda na, may sakit itong taong ito at hindi dapat inaresto ng non-bailable na offense dahil nagkamali nga ang korte at Saturday pa pala may order na sa NBI na-receive na nila na mayroon ng available order to post bail si Manong J. Pero nagkataon na Sabado. At pwede naman sana nilang tinanong ang korte kung pwedeng mag-post ng bail Sabado kung talaga namang sila ay mayroong pagkakaroon ng concern sa kalagayan ni Manong J. Hindi po ganun eh. Sinadya po siyang kunin in spite of the Department of Justice circular na dapat ang service of warrant of arrest as much as possible kung hindi naman heinous crime o malulubhang mga krimen at kaso ay araw upang makapag-file ng bail petition kaagad or application of bail, or hindi rin madaling araw at dapat mayroong access to court services ang accused because hindi kailangan ma-deprive ang liberty ng isang tao na presumed innocent until there is proof sa court trial na siya ay convicted na at mayroong kasalanan. So presumed innocent si Manong J. Ang hindi natin maintindihan pa dito sa NBI, it's already a court order pirmado ng judge at pinapalabas na si Manong J. Ora mismo, dapat i-booking na lang nila na na-release na nila, picturean nila, perma, ito na na-release na si Jason Sa. Bakit kailangan pang umabot ng almost 6 hours ang pag-aantay ng pamilya ni Manong J at ni Manong J mismo at ng kanyang abogado? So makikita natin ang pattern of creating inconvenience, yung piperwisyuhin ka talaga. At para siguro maramdaman ni Manong J na hindi ka palalagpasin ng gobyernong ito kung ikaw ay magiging kritiko sa pamahalaan na ito ni Bongbong Marcos Jr. That is not correct and that is improper
unprofessional, and abusive on the part of the National Bureau of Investigation. Masyadong nagpolitika itong NBI, naging instrument of political operations and political persecution and intimidation against those perceived individuals and personalities who are connected or allied with the Duterte political group at maingay na nagsasalita at nagpapahayag ng mga saloobin sa pagtutol sa malawakang isyu ng pandarambong at sistematikong korupsyon na naganap at nagaganap ngayon sa gobyerno ni Marcos Jr. Mabuti na lang po at nakalabas na si Manong J. Well, it's up for the lawyer in Manong J. kay Atty. Mark Tolentino kung ano pong susunod na mga legal na hakbang na gagawin po nila. On my part, si Ka Eric po ay pupunta din sa court para maglagak ng piyansa, no, mga kababayan. Kay Manong J, 10,000, sa akin po 36,500 ang nakatakdang piyansa at may order of payment na rin para magbayad ng piyansa. Sa isa pa naming kaso, nagawa-gawang binaluktot na kaso ito, ang cyber libel, ay wala pa pong arrest order o warrant of arrest. Subject pa po ito for review ng court dahil hindi na isubmit ang mga counter affidavits namin doon sa information filed by the Department of Justice. Ayan. So malinaw na po na nagkamali ang korte, 5 araw na nawalan ng kanyang karapatan na maging malaya si Manong J. At matinding pahirap ang nangyari sa kanya. No, kawawa po itong si Manong J. Sonsa. Sana po magkaroon ng katarungan ito at nang hindi na mauulit pa. At ganun din po sa ating mga kababayan na nagtatanong kung anong kaso po pang naiwan para sa amin. I think the lawyer namin, si Atty. Mark Tolentino, is going to file a motion to quash information, yung ipawalang bisa ang impormasyon sa korte dahil sa maraming dahilan. Ang NBI ay walang entity para magsampa ng kasong cyber libel sa pagtatanong namin at pagbubulgar ng amin mga saloobin sa hinggil sa totoong kalagayang pangkalusugan ni Bongbong Marcos Jr. Kaya naman po, ngayon ay mag-aantay kami kung ano po ang development sa court. Ayan. So sa bahaging ito naman ng ating pag-uusapan ay itong inilabas na very sensitive na naman na pahayag ni Senator Amy Marcos patungkol sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. Okay? Sabi niya, una, pinokumpirma niya sa parang media briefing niya na si Bongbong Marcos Jr. ay labas-pasok sa ospital. Yan ay public statement Sana mapakinggan ito ni Melvin Matibag. O ano ngayon ang gagawin nyo? Public statement itong ginawa ni Senator Amy Marcos. Kino-confirm niya na labas-pasok po si Ginoong Marcos sa ospital. Simula ng kanyang pagbubulgar na siya ay, sabi niya sa statement niya, simula ng in-expose niya itong pagkakalulong o pagkakasangkot ni Marcos Jr. sa droga pa rin, sa chronic drug abuse problem, ay tuloy-tuloy na nagkakasakit o labas-pasok sa kanya sa ospital ang kanyang kapatid at naaawa at nalulungkot daw siya. So, there are information talaga na pilit pinagtatakpan ng Office of the President na hindi mailantad ang panawagan that the health of the President, especially when there are information na siya ay mayroong malubhang karamdaman, it's a matter of national security, it's a matter of national public interest na dapat transparent po yan sa publiko under the constitutional duty of the Office of the President and the President himself at ng kanyang mga cabinet secretaries. Hindi pwedeng itago po yan sapagkat dyan po nakasalalay ang continuity of governance at ang tinatawag po nating constitutional line of succession of power and duties sakaling magkaroon ng temporary or permanent vacancy in the Office of the President due to incapacity or due to health situation and health condition of the President. Malinaw po yan sa saligang batas. Hindi po yan pangiintriga. Hindi po yan libel.
Sana maintindihan niya ni Melvin Matibag dahil abogado ito. Maintindihan niya dapat na hindi yan dishonor on the President, but that is a matter of right, that is a matter of national public interest, that is a matter pertaining to national security, and it is a primary interest of the people to have the direct knowledge and actual, real information on the health status of the President because it pertains to the actual situation of governance continuity. Yung pagpapatuloy po na pag-andar ng pamahalaan at patuloy na pamumuno sa gobyerno. Kaya naka-outline po yan sa mga mandato ng Presidente to be honest and transparent about the health condition of the President sa Konstitusyon. So, ngayon, ang challenge ng taong bayan, kung inahabol niyo si Ka Eric at si Manong Jason sa sinasabi niyong fake news, ang aming ginagawang pagtatanong, ang aming ginagawang paglalahad ng question that even the President himself earlier admitted already na siya ay mayroong chronic diverticulitis o matagal ng problema sa kanyang diverticulum. Diverticulum is part ng bituka. Hindi naman ako medical doctor or medical expert, pero yung diverticulum po ay bahagi ng daluyan sa bituka. So kung ito ay namamaga dahil diverticulitis, ano bang status nito? That information it did not come from Manong Jason or from me. Yan po ay inadmit personally ni Bongbong Marcos Jr. in an interview 2 days after na lumabas na inamin po ng Presidential Communications Office nila pambansang tagapagtahol at barker ng Malacanang na si Aling Claire Marites Castro na nagpa-check up sa St. Luke's Hospital ang presidente. O ayun, ngayon no less than the presidential sister Amy Marcos ang nagsasabi na labas-pasok ang kanyang kapatid sa ospital, na babahala siya, nalulungkot siya dahil hindi niya matulungan, dahil hindi nga sila nag-uusap at hindi sila direktang nakikipag-ugnayan na. For some reasons internal to their family dynamics, pero alam naman natin po hindi maayos ang relasyon ni Amy sa asawa ni Bongbong Marcos Jr. na si Lisa Araneta. Ayun. At ganoon din po, apektado ang kanyang ugnayan sa kanyang kapatid. Ang challenge ngayon ng mga netizens kay Melvin Matibag at sa NBI, will you also file a case of cyber libel, unlawful utterances, and unlawful publication against Senator Amy Marcos? Ba't hindi nyo ginawa yan o hindi nyo gagawin yan? Ibig sabihin, you are selectively attacking to use oppressive apparatus of your office, of the NBI, upon orders of course of the President, no, na kami ay habulin, ipitin at supilin ang aming malayang kalayaan sa pagpapahayag at pagtatanong at pagpupuna, which are also guaranteed under the Constitution sa Bill of Rights. Hindi po kami nananawagan ng anumang kalokohan at katarantaduhan against the President o nangiintriga. That is a matter of constitutional duty on the part of the President at ng kanyang primary cabinet secretaries, including the Armed Forces Chief of Staff, the Defense Secretary, the Executive Secretary, the Health Secretary, to ask the President kung ano na ang kanyang kalagayan sa kanyang kalusugang mental, physical, and actual health situation at ilalahad sa mamamayan. That is what the Constitution says. At yan din po ang sabi ng Korte Suprema dahil mayroong petition for mandamus sa Korte Suprema, ang grupo ng ilang abogado, kasama po ito mga retired generals kagaya ni General Romeo Pukis, na manduan di umano si Ginoong Marcos na mag-submit for medical check-up and medical report to the public, including ang hair follicle drug test. Ito po, nag-utos ang Korte sa Office of the President to comment on that petition for mandamus. Meaning to say, mga kababayan, malinaw na there is a serious issue on the situation of the health of the President. Kaya ito, tinalakay din sa Korte Suprema, kasi kung hindi naman po yan tatalakayin doon kung walang matter of national public interest po ito at walang constitutional basis ang ganong petition for mandamus to force President Marcos Jr. na maglahad ng kanyang health status
at ng pag-undergo ng serious hair follicle drug test as requested doon sa petisyon sa Mandamus. Okay? So, magandang bagay na rin po ang ginawa ni Senator Amy Marcos na siya na mismo nagsalita, confirming that indeed there is a problem to the health of her brother, President Marcos Jr., nang sa ganun po maobliga ang Office of the President to recognize the right of the people and the obligation of the Office of the President upon the mandate given by the Constitution sa Office of the President that they should be transparent and that they should report to the people at all times regarding sa totoong kalagayang pangkalusugan ng Presidente. We admire itong lakas ng loob ni Senator Amy Marcos na ipahayag ang katotohanan sa nararamdaman niya ng kanyang saloobin sa kanyang kapatid. Mantakin mo noong November 2025, last year, sa harap ng milyong-milyong mga mamamayan all over the world, not only in the Philippines, sa malakihang rally noon ng Iglesia ni Cristo, sinabi niya mismo na umuwi na tayo, which is ang meaning po noon, enough. Let's go home and take some rest, resign, and give up the presidency over your health. Yun pong ibig sabihin noon ni Amy kasi alam na niya na may seryosong problema ang kanyang kapatid. The word that she used ay tuloy-tuloy ang pagkalulong sa droga ng kanyang kapatid. It was a public declaration and admission na mabigat at masakit yun sa part ni Senator Amy Marcos dahil magkapatid sila. Sabay silang lumaki, ipinagbilin sa kanya ng kanilang ama, itong si Bongbong Marcos Jr. Pero pinanindigan po ni Senator Amy Marcos ang kanyang pagiging ate at sinabi niya ang katotohanan. Walang rason po at dahilan upang si Amy Marcos ay magsinungaling sa ganoong pahayag at talumpati in front of the millions of people. At yan ngayon ay kahit balik-balikan nyo sa YouTube, nandyan pa rin po yan. At hindi po yan napasubalian ni Marcos Jr. except for a broad and wide neglect statement. Sabi niya, wala yan. Yung babaeng nagsasalita dyan sa television about me, she's not my sister. Ganun lang ang sabi niya. Then, ang nagtanggol sa kanya, itong butangera at palengkera na bardagulan ng naman ang qualification kaya naging spokesperson o tagapagtawal ni Marcos, itong si Aling Claire Marites Castro. Mas may kaalaman pa siya kung ikukumpara kay Senator Amy Marcos. Kaya pinagtawanan ng taong bayan. Going back to this revelation, pinakahuli na pagbubunyag ni Senator Amy Marcos, dapat ma-realize ng taong bayan that the issue about the health and mental condition of the President, given the situation and revelations right now, made no less than by his own sister, na magkasabay silang lumaki, tugo niya mismo at isa sa pinakamalapit sa kanya, bago pa siya maging presidente, ay nababahala na sa kalagayang pangkalusugan ng kanyang kapatid na si Marcos Jr. Not only about the mental effects o doon sa epekto po ng sinasabi ni Senator Amy na pagkalulong sa abuso sa illegal na droga. This is already an issue as well as an admission on the part of Senator Amy Marcos na mayroong epekto po sa pamamalakad ng gobyerno. Itong kalagayang kalusugan ni Bongbong Marcos Jr. And this has nothing to do with Sara Duterte. This has nothing to do with politics anymore. This is about the country, the government, and her brother. Ibig sabihin, mga kababayan, dapat tumigil itong NBI sa pangingialam, pangaharas, panunupil at pananakot at pamimerwisyo. Sa mga usapin na ganito, let the public voice be heard. Yan po ang pinaka-esensya at buhay na patotoo na may demokrasya ang Pilipinas. At ito ay isang demokrasyang nakabatay sa batas, nakabatay sa saligang batas. Hindi po ito nakatakda kung anong gustong marinig ni Marcos o ng presidente o ng gobyerno o kung anong gusto ng NBI na pwedeng sabihin o hindi pwede sabihin. It's not up for you, Melvin Matibag. It's up to the Constitution. Garantisado po, protektado po
ng konstitusyon ang sinasabi nating Bill of Rights na ito. And among the Bill of Rights na ito, isa sa pinakamataas dyan, aside from the right to life, liberty, and property, na hindi ka pwede tanggalan ito without the due process of law, ay ang karapatang malayang magpahayag, malayang magsalita ang mga mamamayan, even to the point of petitioning the government tungkol sa kanilang saloobin at ipahayag ang kanilang pagpupuna sa pamahalaan. That is guaranteed and protected by the Constitution. Wala po silbi itong mga cyber libel na yan, yung mga unlawful utterances at mga unlawful publication, kung ang pag-uusapan po ay ang mga fundamental na karapatan na ginagarantiya ng saligang batas ng Pilipinas at ginagarantiya na rin po ng Universal Declaration of Human Rights at ng International Convention on the Protection of Civil and Political Rights of the People. At tayo ay signatory dyan sa Universal Declaration of Human Rights sa United Nations at sa International Convention on the Protection of Civil and Political Rights, including ng ating sariling saligang batas. Maraming salamat kay Senator Amy Marcos for being strong and consistent sa kanyang panawagan na tama na, magpahinga na at asikasuhin na ang kalusugan at ituwid ang buhay at pabayaan ang gobyerno doon sa transisyon ng poder at kapangyarihan ng naaayon sa saligang batas, dahil kailangan ng tulong ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. That's the direct point of the message of the presidential sister, Senator Amy Marcos. Sana itong mga sip-sip at mga parang uod na nag-uukok sa poder at kapangyarihan ni Marcos Jr., kagaya po ngayon nito ni Melvin Matibag, nila Claire Castro, nila Ralph Recto, at na mga nakapalibot kay Marcos Jr., ma-realize ninyo na ang paggamit ninyo ng poder ni Marcos Jr. at ito ay abusuhin sa pagiging sip-sip sa politika para manatili siya kunwari, ay may hangganan at may pananagutan. Tiyak na magaganap yan sa inyo sa darating na mga araw at darating na panahon, sa takdang paghuhukom ng mamamayan. Magbabayad kayo sa abuso ninyo sa kapangyarihan at sa inyong paglapastangan sa batas at pagtapak sa karapatan at mga kalayaan ng mamamayan. Maraming salamat po mga kababayan sa panunood at pagsubaybay ninyo ng Ka-Eric Celis YouTube channel at mga video upload natin dito. Please like and promote and share our videos and campaign for our viewership and our subscribers. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka-Eric. Mabuhay!